Magandang araw mga ka-channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa tax na nilabas ng BIR sa mga social media influencer. Pinaliwanag ko siya mga ka-channel or ipapaliwanag ko yung nilalaman ng memo ng BIR na yon. Ipapaliwanag ko siya mga ka-channel kasi pagka hindi ka accountant, mahihirapan kang intindihin yung memo na yon mga ka-channel. Pero disclaimer mga ka-channel, yung ipapaliwanag ko po ay based lang po sa aking pagkakaintindi bilang accountant. Kung isa man po sa manonood ng bidyong ito, gusto po magpaturo sa totoong buhay, pwede niyo po akong i-contact sa aking Facebook page. Pwede niyo rin po akong i-email sa email na nakalagay sa YouTube channel ko na to. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ang gagawin. So yun po yung video ko ngayon mga ka-channel. Sana po may matutunan kayo. Tara na mga ka-channel. So ayun, nandito tayo sa ating computer mga ka-channel. Ito po yung memorandum na nilabas ni BIR. Ito po yung RMC na tinatawag. Revenue Memorandum Circular 97-2021. Taxation of Income Received by Social Media Influencer. So, yung mga social media na yan, hindi ni BIR dito mga ka-channel. So, simulan na natin mga ka-channel. Ito makikita nyo background. Itong background mga ka-channel, ito lang naman, parang sinasabi lang dati ni BIR na dati daw, para makapag-advertise yung mga company, kailangan pa nilang mag-hire ng mga celebrities, ganon. Pero ngayon, gagawa na lang sila ng video, kahit na short na video, pwede na silang makapag-advertise at lumabas sa video ng mga social media influencer. So parang yun lang po yung ibig sabihin ng background na yan. Dito naman po sa section 2 o itong objective. So ang dahilan po ng memo na to is para i-clarify kung ano ang magiging obligasyon ng isang social media influencer. Nakalagay din po dito kung ano po ang magiging parusa pag ikaw ay social media influencer na hindi nag-comply sa BIR. Nakalagay din po dito, makikita natin yun mamaya. So dito tayo sa section 3 sa definition of social media influencer. So ito po yung definition ni YouTube ng social media influencer. So sa madaling sabi, pagka kumikita ka sa YouTube, Facebook, is obligado kang magbayad ng tax mga ka-channel. Actually mga ka-channel, ipapaliwanag ko lang huwag ka matakot mag-file ng tax sa BIR o huwag ka matakos magpa-register sa BIR kahit ikaw ay small YouTuber pa lang. Alam nyo kung bakit mga ka-channel. Pag kasi ang kinikita mo sa YouTube sa loob ng isang taon, hindi umaabot ang 250,000, wala ka din namang babayaran. Actually mga ka-channel, parang pinantay lang kasi ni BIR itong mga kumikita sa social media. Actually ako mga ka-channel, nag-YouTube ako pero para sa akin, ginawa lang fair ni BIR. Napaka-unfair naman po kasi sa mga nagtatrabaho na kumakayod sa araw-araw, gumigising ng anong oras sa umaga, umuwi ng anong oras sa gabi, tapos pagka sumobra sa selling yung nila, yung kita nila, taxable. Tapos tayong mga nag-YouTube, kumikita tayo, pwede tayong mag-video sa loob ng isang araw, tapos tutulog-tulog na lang, mas malaki pa yung kita ng nag-YouTube, tapos hindi magbabayad ng tax. Parang pinantay lang siya ni BIR mga ka-channel. Actually mga ka-channel, yung memo na to, hindi po ako against dito. Parang pantay lang. Unfair din naman kasi sa mga kumpanya. Actually, ngayong pandemic, halos lahat ng company affected. Ang nagbo-boom lang ang mga social media. 'Di ba? Parang napaka-unfair. Tapos yung kung saan yung industry na nagbo-boom, yun pa yung hindi magbabayad ng tax. 'Di ba mga ka-channel? So para sa akin, fair lang 'to. Ginawa lang ni BIR 'to para maging fair sa lahat. So itong liability of income tax and percentage or value added tax dito sa section 4, ang ibig sabihin po nito mga ka-channel, pagka nagpa-register ka sa BIR or pagka halimbawa nakapakuha ka ng COR sa BIR, ganito po ang mangyayari. Tatlo po kasi yung sinabi ni BIR dito na i-comply ng isang media influencer. Yung income tax and percentage tax or yung value added tax.
Ganito po yan mga ka-channel Ipapaliwanag ko yung tatlo na yan. Kung ang income mo sa YouTube sa loob ng isang taon, hindi lumampas ng 3 million, 3 million mga ka-channel, pagka hindi siya lumampas, ang ipapile mo lang sa BIR is itong percentage tax. Percentage tax mga ka-channel ang ipapile mo. Ngayon, pagka lumampas naman siya ng 3 million, kailangan mo nang mag-file ng income tax at saka ng value added tax. Sa mga hindi po nakakaalam ng form ng income tax na quarterly, yung individual po, ito po yung form na yon. So, ipapile nyo po ito quarterly. Kasama po nitong 255M na quarterly. Yan po ang ipapile nyo sa BIR pag ang income nyo sa YouTube or sa kahit saang social media. Yan po ang pipilapan nyo pagka ang kita nyo po is lumampas siya ng 3 million sa loob ng isang taon. Pero kung hindi naman siya lumampas mga ka-channel, ito lang po yung pipilapan nyo. Itong 1701 percentage tax. Yan lang po yung mayroon kayo. Isang form lang po ang pipilapan nyo. Pero pagka lumampas, dalawang form. So, yun po yung ibig sabihin dito sa liability for income tax. So, dito naman tayo sa income tax. Itong income tax na po ito, ang ibig lang pong sabihin dito ni BIR is lahat po ng kumikita sa Pilipinas, obligado magbayad ng tax or magpa-register sa BIR para makapag-file ng tax return. Tulad nga po ng sinabi ko, huwag kayo kakabahan mag-file ng tax sa BIR kahit mag-fill up ng form. Kasi nga po, pagka hindi naman lumampas sa ceiling na 250,000, is wala din naman kayong tax. So, ito mga ka-channel, dito sa unang paragraph, yun ang ibig sabihin mga ka-channel. Dito sa pangalawang paragraph mga ka-channel, ang ibig sabihin lang dito ni BIR is pagka influencer ka, automatic mga ka-channel, self-employed ka pag nagpa-register ka sa BIR. Pero pwede ka din maging corporation. Halimbawa, tulad ng team ni Kung TV. Si Kung TV mga ka-channel, di ba marami sila, team payaman sila. So pwede sila magpa-register sa BIR na ang ipangalan nila sa kanilang business halimbawa is team payaman. So pagka nag-file sila ng income tax is generated na lahat ng income ng team payaman. Kahit magkakaiba sila ng video, pwedeng i-kuan yun mga ka-channel, pwedeng pag-isahin kasi isang company lang sila kung baga na niregister sa BIR. Kung marami kayo mga ka-channel sa isang bahay, tapos lahat kayo social media, pwede nyo namang i-combine Tapos corporation na lang yung pa-register nyo sa BIR para isang pailan na lang, hindi marami. So yun po yung ibig sabihin dito sa pangalawang paragraph. So yung itong sumunod mga ka-channel, itong YouTube Partner Program, wag nyo na pong intindihin yan. Kasi bilang mga YouTuber, alam na natin kung saan tayo kumikita. So hindi ko na ipapaliwanag yan mga ka-channel. Actually, alam na natin yan. So, dito tayo sa business tax. So, tulad ng sinabi ko, dito sa business tax, parang tulad lang po yan dito. Sana ba yun? Parang tulad lang po yan dito. Na pagka lumampas ka ng 3 million pataas sa loob ng isang taon, income tax and value added tax yung ipapile mo sa BIR. Pero pagka hindi, percentage tax ka. So, parang yun lang po yung sinasabi dito, percentage tax. Ang percentage tax po is 8%. So, sir, paano pang computation yan? Pagka percentage tax. So, i-compute nyo lang po ng ganito. Halimbawa, ang kinikita mo sa loob ng isang buwan sa pag-YouTube is 100,000. So, 100,000, ita-times mo lang po siya ng 8%. 8%, tapos yan na po yung babayaran mo sa BIR. Tapos na po. So, pagka lumampas naman po siya ng 3 million, so, ibang computation na po yun. So, yan lang po yung ibig sabihin dito sa business tax na to. So, ito sa pangalawang paragraph mga ka-channel ng income tax, ang sinasabi dito is mixed income. So, ganito naman yan mga ka-channel. Halimbawa ako, nag-YouTube ako, tapos nagtatrabaho din ako. So, kailangan ko siyang pag-isahin sa isang form. Ang tawag sa form na yon is 1701. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ganito mga ka-channel. So, kailangan ko siyang pag-isahin dito, yung kita ko sa pag-YouTube at saka sa pagtatrabaho. Kailangan ko pagsamahin. Pero sa kinikita ko sa pagtatrabaho, kailangan may supporting documents na 2316. So, yun lang po yung ibig sabihin dito ni BIR sa mixed income. So, dito naman po sa allowable deduction. So, sa allowable deduction naman po mga ka-channel, pagka kasi nagpapile tayo ng income tax, may mga allowable deduction na pwede nating i-deduct tulad halimbawa ng mga binili natin. Halimbawa tayong mga nag-YouTube, kailangan natin ng camera. So,
So pagka bumili tayo ng camera, pwede nating i-claim sa BIR yon pagka nag-file tayo ng income tax. Halimbawa, ganito naman ang computation mga ka-channel. Halimbawa ako, YouTuber ako, bumili ako ng camera, nagkakahalaga ng 35,000. So, idideduct ko yun sa income tax ko. So, halimbawa, ang kinita ko sa BIR is 100,000, idideduct ko yung 35,000 na halaga ng camera na binili ko is 65,000. So, yan po ang ita-times kung magkaano yung rate na meron ka. Halimbawa, ang rate na nandoon sa rate mo sa income tax is 25%. So, yan po ang ita-times na 25%. So, yan po ang babayaran mong tax sa BIR sa kinikita mong 100,000. Bawas na yung deduction mo na binili mong camera. So, halimbawa din mga ka-channel dito sa allowable deduction, pwede nyo rin pong i-deduct tulad halimbawa ng mga binabayaran nyo sa internet. Kung nagbabayad kayo sa mga editing app, pwede nyo rin i-claim yun. Halimbawa, bumili kayo ng mga supplies, kumbaga mga props, pwede nyo rin pong i-deduct yun. Halimbawa naman mga ka-channel, may cameraman ka, pinapasahod mo yung cameraman mo, pwede nyo rin pong i-deduct sa income tax nyo yun. So, yun po yung ibig sabihin dito ni BIR ng allowable deduction. So, ito naman po tayo sa Section 6 Tax Compliance. So, ang una dito is itong registration. So, dito sa registration mga ka-channel, dito sa unang paragraph, sinasabi dito ni BIR na kung may TIN number ka na, pupunta ka lang sa BIR para ipa-update yung TIN number mo na may kasamang COR, Certificate of Registration. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung COR na tinatawag. Dito po sa COR na tinatawag, nakalagay po dito yung TIN nyo, yung pangalan nyo bilang self-employed. Siyempre, yung pangalan ng corporation, malamang pangalan nyo to. Tapos, dito sa registry address, kung saan kayo nakatira. Tapos, dito sa registered tax type, dito mga ka-channel, ito yung dahilan kaya kailangan nyo kumuha ng COR. Malalagay kasi dito kung ano ang ipapile yung tax sa BIR. Kasi pagka wala kayong COR, hindi nyo alam kung ano ang ipapile yung tax. So dito nyo po makikita sa inyong COR. So yun po yung ibig sabihin dito ni BIR sa unang paragraph. So dito naman tayo sa pangalawang paragraph. So dito sa pangalawang paragraph, parang sinasabi ni BIR dito na kung wala ka pang TIN, pero influencer ka, magpaparegister ka, pumunta ka sa BIR para magparegister kasama ng COR at saka ng TIN. Magkasabay na yon mga ka-channel. So para makapag-register ka sa BIR, kailangan mong mag-fill up ng form na 1905. So sa mga hindi din po nakakaalam, ito po yung form ng BIR na 1905. So ito po yung pipilapan nyo mga ka-channel. So yun po yun mga ka-channel, yung dito sa Section 6 Tax Compliance. So dito naman po tayo sa Books of Accounts. So sa Book of Accounts po kasi pagka lumabas ka ng 3 million, automatic dapat may libro ka na. So itong Books of Accounts po, mga accountant lang po yung nakakaalam nito kasi may tatlong uri po tayo ng Books of Accounts na dapat maaprobahan ni BIR. Una, manual. Pangalawa, loose leaf. Pangatlo, computerized. So nakadepende po sa inyo yun kung ano ang i-apply nyo sa BIR. So, sa mga gustong mag-avail, pwede ko pong ituro sa inyo personally kung paano gagawin sa personal to. Ito pong sa letter C, filing of tax returns. So, ganito lang naman po yan. Tulad nga po ng sinabi ko, pagka may COR kayo, doon nyo po makikita kung ano ang ipapile yung tax. So, dito naman po sa payment of taxes, saan po ba ako magbabayad, sir? So, kung saang BIR ka nakatira, halimbawa, nakatira ka sa General Trias. So, kung anong BIR po yung nakakasakop sa tinitirahan mo, doon ka po magre-register at saka doon ka po magbabayad ng tax. So, automatic hindi ka sa BIR magbabayad. May mga accrediting bank yan. So, itatanong mo dapat sa BIR kung saan yung accredited bank nila. So, ganun ka po makakapagbayad. So, yun po yung ibig sabihin dito sa letter C na to, filing of tax returns and payment of taxes. So, dito naman po tayo sa obligation to withhold. So, actually, mahirap nang intindihin to. Medyo madugo na sa accounting na kasi ito eh. So, ganito na lang ipapaliwanag mga ka-channel. Halimbawa, YouTuber ka, may studio ka, dun sa studio mo na yon, nagbabayad ka ng renta doon, automatic, pwede ka magkaltas ng withholding tax doon. So, ganito naman kinocompute yan mga ka-channel. Halimbawa, ang bayad mo sa rental ng studio mo, 10,000, tapos, i-divide mo siya ng 1.12, tapos, ita-times mo siya ng 5% na withholding kasi yun yung withholding tax sa mga
nagre-renta. So, ang ibabawas mo po sa bayad mo sa renta is 446. So, pagka dinidak mo po sa rent mo yan, kailangan may kasamang 2307 yan mga ka-channel. So, ganun lang po yung ibig sabihin ni BIR dyan. So, dito naman po tayo sa liabilities to failure to file return. Ibig sabihin, yan po yung magiging penalty mo pag hindi ka nag-comply sa BIR. So, ito lang naman po yung unang magiging penalty mo. Pwede kang makulong ng 6 na taon na hindi lalampas sa 10 taon. Pwede ka ring magmulta ng 500,000 pero hindi lalampas sa 10 milyon. So, yun po yung unang penalty. So, ito naman po tayo sa sumunod. Pwede kang makulong ng 1 taon pero hindi lalampas ng 10 taon o pwede kang magmulta ng 10,000. So, yan lang po yung magiging penalty mo pagka hindi ka nag-comply sa memo na to ni BIR. So, dito naman po tayo sa Section 7, Avoidance of Double Taxation. So, ganito naman yan mga ka-channel. Alam kasi ni BIR na yung kinikita natin sa YouTube, taxable na sa US. Yung mga viewers natin na nanonood from US is taxable na. So, pwede na natin siyang i-deduct yun. Pwede na nating i-deduct yun bilang na-tax na sa US. Kasi, madodouble tax siya pagka hindi pa natin dinideduct dito sa Pilipinas. Ganun po yun mga ka-channel. So, kung ako sa inyo mga ka-channel, huwag nyo nang i-claim yung dinideduct na tax sa US. Alam nyo kung bakit. Madugo kasi yan mga ka-channel. Marami pang requirements yan. So, since hindi naman lahat ang nanonood ng video natin taga US, so, ibigay na natin yun mga ka-channel. Marami pa kasing tanong dyan eh. So, para sa akin mga ka-channel ganun yung essence niyan eh, yung avoidance of double taxation na yan. So, yun po yung ibig sabihin ni BIR dyan. Since yung kinikita natin, yung mga viewers natin sa US may tax, pwede natin i-claim yun as a tax credits. So, sir, paano naman kino-compute yun? So, ganito naman po yan. Halimbawa po, ang kinikita mo sa YouTube is 100,000 monthly, tapos yung i-deduct mo yung binili mong camera na 35,000, tapos ita-times mo siya ng 25%, bilang example lang 25% yung rate mo, 16,250, tapos halimbawa ang dinideduct sa iyo ni US na tax is pagpalagay na natin na 500, i-deduct din natin. So yan po ang magiging babayaran natin. So ganun lang po yung essence ng computation yan mga ka-channel. So dito naman sa baba, ano pa ba? Dito sa income from YouTube, alam na natin yan. Alam na ni BIR na kumikita tayo sa YouTube. Alam niya na may tax sa atin sa YouTube. So dito sa section 8, benefits of obtaining RTRC. So hindi tulad nga ng sinabi ko, wag na nating wag na natin i-claim yan. Pabigat pa yan eh. So dito explanation lang. So yun lang. Hanggang section 9 lang, effect of taxing in foreign countries. So wag na yan, madugo na yan, hindi na sa atin yan. So yun lang yun mga ka-channel. Yun lang yung nilabas ng memo na to. So yun lang po yun mga ka-channel. Sa mga nakakapanood po ng video na to, pwede ko pong ipaliwanag to personally. Pero pwede po nating iset ng date or araw. Kasi nga po, nagtatrabaho po ako. Saturday, Sunday lang po ako available. So, yun po yung ibig sabihin ni BIR dito. Kung mayroon man po kayong hindi naintindihan, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba at re-replyan po natin yan. So, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po mga ka-channel. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel. Kung may natutunan ka, paklik naman ako ng like dyan sa baba. Paklik na rin ako ng subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong video. Ang mga video ko sa YouTube channel na to mga ka-channel is yung mga bagay na may matututunan ka kahit konti. So hanggang dito na lang mga ka-channel. Maraming salamat po.